Hi guys, so everyone, welcome back to another video. For this segment, papakita ko lang kung paano gumagana yung self-charging ni REV. Gamit syempre yung ating engine. Kasi technically ginagamit ko lang siya para nababawasan yung gasolina. Kasi baka mapanis nga daw or may namumuong something. Like for example, sa mga tubig, yung kalawang, baka sa gasolina, ganun din. In the long run, pag matagal na nakastock lang talaga yung gas sa loob ng tangke. I-activate muna natin. Yan. Currently, meron pa akong natitirang 497 km range ng gasolina ko, and then right now nasa 46% ang battery range ni REV. Also to update everyone, ang current odometer ko na ay 1,425 kilometers. So far wala naman akong kahit anong naging problem dito sa REV. Lahat talagang intact, gandang gamitin, mabilis. But anyway, quick lang naman to. We have two pala na gagawin. Number 1 is syempre yung self-charging. Number 2 naman is yung wiper maintenance. To activate yung ating self-charging, for those na nagtatanong kung paano daw gumagana, or sa mga magiging owner pa lang ng Chery Tiggo REV, so kailangan naka HEV mode, dapat hindi naka EV. And then to activate, ipipress lang natin yan, tatapakan natin for like 3 to 5 seconds. Now, last time kasi, ang battery range ko noon is nasa 88%. So, tinry ko, hindi siya gumana. Maybe because maganda pa or medyo mataas pa yung battery level ni REV, kaya hindi siya nag-activate. Pero right now, since nasa less than 50%, so try natin. And then may maririnig naman tayo technically. Tapos may magno-notify dito sa ating instrument cluster. Press on the gas. Press. Ayun. So, force, parking power, generation. Tapos, sa labas, maririnig nyo naman yung makina. Parinig ko sa inyo ng konti. Yun. So, ganun yung tunog niya. Tapos, syempre, medyo kakaiba talaga, maninibago tayo kasi may nadidinig tayong engine. Unlike pag talagang pure electric vehicle mode ginagamit natin kay REV. Yan. Tapos nakalagay syempre sa instrument cluster na force, parking power, generation. Hindi ko talaga siya ginagawa or habit na gawin palagi. Pero of course, para mabawasan nga yung gasolina ko, magamit man lang. So syempre, I need to maximize na rin. Ngayon medyo huminahon na yung yung makina sa labas, kung madidinig natin. So medyo humina na kasi kanina parang cold start syempre, tas ngayon medyo continuous na, medyo smooth na yung pag-charge ng engine dun sa battery natin. Yan. So solid talaga tong si REV. Kung ayaw na natin gamitin si force, parking power, generation, tapakan lang natin si brake pedal naman. So pag tapak, matik mamamatay na yan. Or di kaya naman, umalis kayo sa loob ng sasakyan nyo, ilock nyo, mamamatay siyang kusa. And then may nagtatanong kasi about 360-degree camera or the AVM, around view monitor. So select natin. So dito pa rin ako sa same spot kung saan nakapark yung Tiggo 7 Pro before. So we have 3D. And then hindi siya naghahanga, hindi siya yung pag-laggy, pag ginagamit mo siya, hindi. And then this one naman ay view to dun sa both sides ng left and then right natin, which is yung camera ay nandun naman talaga sa side mirror. And then punta tayo yung settings, and then transparent. Ito yung 540 degree. Yan. So kailangan lumalakad para yung ilalim medyo nagiging visible dito sa camera natin. Pero so far sa akin, hindi ko naman siya kailangan. Okay na ako sa ganyan siya. Galing, di ba? Ba't talaga nagagawa ng technology nowadays eh. Translucent pala. Then back. Yan, in translucent. So medyo naging invisible. Naging lighter lang talaga. Parang si Casper. Itong REV. Okay din pala tong side ng translucent. Pero anyway, mas gusto ko syempre si real. Yung talagang tunay. Ayan. So hindi siya naghahanga. Hindi talaga. Tapos up and down. Ayan. Okay siya.
Okay tayo, Cherry. Yun. And then Navi, audio, phone, settings, gallery, AVM, Apple CarPlay, user help, and then Android Auto. Tapos pwede mo siyang i-pinch out para bumalik. Diba? Ayan, so kanina 497 kilometers, ngayon 492. And then 48%. So 3% yung nadagdag from 45% na level kanina. Okay na ako dito para lang naman mapakita ko. And then kahit pa paano, nabawasan naman yung gasolina. Ngayon, 492 kilometers na lang. So press na natin si brake, or di kaya naman i-open natin tong pintuan. Pero same, umalis ka rin naman, automatic mamamatay. So tapakan ko na lang si brake, kung makikita ninyo. Press. And ayun na nga, nag-turn off na nga siya. Turn off. Power off. Ay, sorry. Iba pala na pindot ko. We have power off. Confirm. Then, press nyo lang to. Ayan. So, okay na yan. Again, kanina, power off. Pag okay na, press lang natin tong part na to. And then, automatic, okay na siya. Alright. Binaba mo yan. Ganun lang din naman. Press natin si brake. Activated. Then, press lang ulit. Okay, pinress ko lang siya dito. So, baka sabihin nyo may problema, EPC, tapos check engine. Hindi, kasi hindi pa ako activated talaga. Yan. Vehicle ready to drive. Yun. Gandang paglaruan nitong REV, no? Tsaka sobrang bilis. Sarap gamitin, sobrang bilis, sobrang tahimik. And then syempre yung humming sound, parang normal naman na yun. Yung parang UFO sound. So aminin na natin na minsan sa sobrang tahimik niyan, na pagkakamalan ng ibang tao na naglalakad sa kalsada na walang sasakyan, which is technically meron naman. Kaya meron din siyang humming sound. And then pag binusinahan mo naman, nagugulat. Pero that's the way how it works. This is a PHEV car. But anyway, yun lang muna for now. Thank you so much for watching and see you on the next one.